Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kalat na nga sa balita. Ang balita na si Patricia ang pumatay kay Attorney Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Tinuro na ni Menard kung saan nila inilibing ang bangkay ni Mang Kanor. Umaasa si Lilet na kung sakali na matagpuan na nila ang bangkay ni Mang Kanor ay tuluyan nang mapaparusahan si Attorney Alon. Dahil para kay Lilet, hindi sapat ang nakakulong lang si Attorney Alon sa rehas. Gusto ni Lilet na malaman at tuluyan na talagang managot si Attorney Alon sa lahat ng pagkakasala niya. At nagtagumpay nga ang mga soko sa paghahanap ng bangkay ni Mang Kanor. Nahanap na rin nila ang bag na itinapon ni Attorney Alon sa dump site na naglalaman ng mga litrato ng mga taong naging biktima ni Attorney Alon. Pinaparetrieve na rin nila ang mga cellphone na ginamit ni Attorney Alon para sa transaksyon niya sa mga kriminal. Nabuo nila ang isipin na planadong-planado ni Attorney Alon ang paghihiganti sa pamilya ni Attorney Meredith. Hindi naman mapakali si Tinang Ses. Nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang anak-anakan na si Lilet at sa kapatid ni Lilet na si Eira. Nawawalan siya ng ganang kumain sa lahat ng nangyayari. Pero kasama niya ang pamilya Matias na nagpapalakas ng loob niya. Nakakayanin ni Lilet at Eira ang lahat. Nagpunta naman si Calorena sa presinto para humingi ng update tungkol sa kaso ni Attorney Alon. Malakas pa rin ang paniniwala ni Calorena na si Attorney Alon ang pumaslang sa kanyang anak na si Ino at hindi raw papayag si Calorena na makawala pa si Attorney Alon sa kulungan. Sisiguraduhin na mabubulok si Attorney Alon sa kulungan. Sa pag-uusap nila, biglang dumating si Eira kasabay ng pagdaan ni Attorney Alon. Nabigla sila sa biglaang pagdating ni Eira. Napangiti pa si Attorney Alon nang makita ang nobyang si Eira. Pero mali ang akala si Attorney Alon. Ang akala niya na mabait sa kanya na si Eira ay siyang kabaliktaran. Tinadyakan ni Eira ang tungkod ni Attorney Alon. Sabay agaw ng baril sa mga kapulisan. Galit na galit si Eira kay Attorney Alon. Pinilit siyang manipulahin ulit ni Attorney Alon, pero hindi na umubra ang pabulaklak niyang salita. Halos gusto nang kalabitin ni Eira ang baril na hawak niya. All this time daw ay pinaasa lang siya ni Attorney Alon. Ginamit lang siya sa paghihiganti. Kaya hindi na napigilan ni Eira na sumabog ang kanyang galit sa harap ng mga pulis at ng kapatid niya na si Lilet. Sinubukan siyang pigilan ng mga kapulisan, pati na rin ng kapatid na si Lilet. Pero tuloy lang si Eira sa pagwawala. Kaya pagtalikod ni Eira sa mga pulis, naagaw sa kanya ang baril. At agad nilayo ng mga pulis si Attorney Alon kay Eira. Pero pinilit pa rin ni Eira na sunggaban si Attorney Alon. Pinasok na ulit sa selda si Attorney Alon. Baka kung ano pa ang susunod na gawin ni Eira. Pag-alis ni Attorney Alon, buong akala ni Lilet ay magkakaayos na sila ng kapatid niyang si Eira. Dahil nga napatunayan na niya na masamang tao talaga si Attorney Alon. Pero nagkamali si Lilet. Sinisi siya ni Eira sa nangyari. Palagi na lang raw tama si Lilet at lagi na lang mali si Eira. Kaya kahit raw mapatunayan na ni Lilet ang kasamaan ni Attorney Alon, hindi pa rin daw magagawa ni Eira na magtiwala kay Lilet. Masakit na katotohanan ito para kay Lilet. Hindi niya akalain na sa kabila ng sakripisyo niya para kay Eira, hindi pa rin magawang matanggap ni Eira na ginagawa lang ni Lilet ang lahat para maprotektahan siya. Samantala, nag-aalala si Patricia sa ginawang pagkanta ni Menard sa mga kapulisan. Kahit hindi sila dinamay ni Menard, si Attorney Alon naman ang problema nila. Dahil kilala nilang tuso si Attorney Alon. Hindi imposible na hindi sila ilaglag ni Attorney Alon kapag nagkabukingan na ng tuluyan at madiin siya sa kasong pagpatay kay Attorney Meredith. Kaya nagbanta si Patricia
na oras na ikanta siya ni Atty. Alon. Hindi siya magdadalawang isip na ilaglag rin ang mga kasabwat niya na si Vivian at si Paco. Kaya takot na takot si Vivian sa sinabi ni Patricia. Samantala, dinala ni Lilet hanggang sa bahay ng mga matsyas ang nangyari sa kanila ni Eira. Proud na sila kay Lilet sa ginawa niya para kay Eira. Na kay Eira na raw yun kung hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ni Eira ang kanyang kamalian. Importante daw ngayon ay nakakulong na si Atty. Alon at wala na itong magagawa para saktan sila at pagbabayaran lahat ng kasalanan niya. Sinabi ni Lilet na gusto niya lang ng katahimikan para sa kanilang lahat, kaya pinagpahinga na siya ng pamilya Matsyas para may lakas pa siya para sa bukas na haharapin niya. Kinabukasan, binisita agad ni Lilet si Atty. Alon sa kulungan para lang sabihin kay Atty. Alon na papabuksan niya ulit ang kaso tungkol sa kanyang ina na si Atty. Meredith at sisiguraduhin niya na ito na raw ang katapusan ng kasamaan ni Atty. Alon. Sinabi ni Atty. Alon na hindi siya ang pumatay kay Atty. Meredith at sa pagkakataon daw na ito ay nagsasabi na siya ng totoo. Hindi naniwala si Lilet dahil kilala niya si Atty. Alon. Kilala niya si Atty. Alon na manipulative na tao. Kaya hinayaan na lang ni Lilet kung ano pang mga kasinungalingan ang sasabihin ni Atty. Alon. Ang importante kay Lilet, mapatunayan at malaman lahat ng gawain at ginawang krimen ni Atty. Alon at magpapagbayad siya sa mga kasalanang ginawa niya. Nang dahil sa kahibangan niya, patawa-tawa lang si Atty. Alon pero kinakabahan na siya sa mga sinasabi ni Lilet. Pag-alis ni Lilet, isang bisita naman ang dumating kay Atty. Alon. Si Atty. Alex Romantico. Siya ang magsisilbing tagapagtanggol ni Atty. Alon sa korte. Isang matinik at bihasang attorney rin. Hindi siya basta-basta nagpapamanipula kay Atty. Alon. Kaya derechahan agad niyang itinanong si Atty. Alon sa mga nagawa niyang krimen. Isang revelasyon ang sinabi ni Atty. Alon kay Atty. Alex at agad niyang pinatawag si Lilet para sabihin na may gustong aminin si Atty. Alon kay Lilet pati na rin kay Atty. Kurt. Kaya nabigla ang ating bida na si Lilet. Ano kaya ang sasabihin nitong si Atty. Alon dito kay Lilet? Samantala, si Patricia naman ay nagbabalak na ng ibang bansa dahil nararamdaman na ni Patricia ang pagkanta ni Atty. Alon. Inaya niya si Ramir pero hindi ito pumayag. Katwiran ni Ramir, kailangan daw siya ng anak niyang si Lilet. Kaya walang nagawa si Patricia. Kabadong-kabado na raw. Dahil isang araw, baka makita na lang daw ni Patricia ang pangalan niya sa TV at sabihin na siya ang pumatay kay Atty. Meredith. Mahuli na kaya ng tuluyan itong si Patricia para mapagbayaran na at mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Atty. Meredith at lahat ng tao na nadamay sa kasamaan nila. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matsyas. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.